Yung past week, nagpakalma na lang ako, nag-adjust ako. Nag-enjoy kasi ako maglabas ng sama ng loob eh. Nag-enjoy ako kasi nare-release ko. Kaya lang, mali pala. Kasi bukod sa binubuhay mo yung ilang dekada na, sa binubuhay mo yung patay na, patay na eh. Sabi ko, pasensya na kung tayo'y makanakasakit na mga inosente. When I say inosente, these are members of the family, di ba? Siyempre, may Their mga anak families. yan, may mga apo yan. Siyempre, pag narinig na, masakit personally. Pero yun nga, Sorry ka. nagsasorry ako sa ano ko, I keep on telling, sabi ko. Sa mga nagdaang linggo, naging mainit ang pangalan ni Anjo Illana dahil sa sunod-sunod niyang pagsasalita tungkol sa mga nakaraan niya sa showbiz. Maraming nagulat dahil tahimik siya noon at bihira magsalita tungkol sa personal na sama ng loob. Pero bigla na lang siyang naglabas ng mga kwento tungkol sa dating katrabaho, mga alitan noon at mga pangyayaring hindi raw niya nakalimutan. Dahil dito marami ang nagtanong kung bakit ngayon lang siya naging ganito ka-vocal. Totoo bang gusto niyang maging kontrobersyal o may tinatago lang siyang matagal na nararamdaman? Kaya ang tanong ngayon, bakit parang nagsisi na ba siya sa mga sinabi niya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Anjo, hindi niya talaga ugali ang magsalita tungkol sa personal na hinanakit. Pero sa pagpasok niya sa pagla-live sa social media, lalo na sa TikTok, ay natuto siyang maglabas ng sama ng loob habang nakikipag-usap sa mga nanonood. Sabi niya, bago pa lang siya sa ganitong format at madali raw siyang nadadala ng emosyon lalo na kapag may mga bumabatikos sa kanya. Kapag may basher daw na nagkokomento ng masakit, nabubuhay ang mga alaala ng mga dati niyang tampo sa ilang tao sa industriya. Isang malaking bahagi ng kwento niya ang nangyari noong nagkaroon ng alitan ang Eat Bulaga at ang dating management. Sabi ni Anjo, marami siyang tiniis na pangbabatikos noon at hindi niya iyon nakalimutan. Kaya ngayong may platform siya, napapakwento siya at nadadala ng bugso ng damdamin. Habang nagla-live siya, pakiramdam niya kausap niya ang parehong tao na nang bash sa kanya noon, kaya lumalabas ang mga kwentong hindi niya dapat sinasabi. Aminado rin si Anjo na habang tumataas ang engagement niya tuwing may binabanggit siyang kontrobersyal, hindi niya agad naisip na may masasaktan siyang pamilya at kaibigan ng mga nadadamay sa kwento. Nang mapansin niyang naglalabasan na ang iba't ibang bersyon ng kwento sa social media, doon niya naramdaman ang bigat ng epekto ng bawat salita niya. May mga pangalan na nadadamay, may mga tao na nababalikan ang nakaraan, at may mga pamilya na nasasaktan dahil sa mga lumang issue na muling nabubuksan. Dahil dito, sinabi ni Anjo na nagkaroon siya ng panahon para huminto at mag-reflect. Napansin din ng mga malalapit sa kanya na kailangan niyang mag-ingat. May mga kaibigan daw siyang nagsabi sa kanya na mas mabuti kung hindi na lang ilabas ang ilang bagay na personal at matagal nang nakalipas. Doon niya na-realize na kahit masarap sa pakiramdam ang pag-release ng sama ng loob, ay iba pa rin ang epekto kapag may ibang tao na nadadamay. May mga nagsabi pa nga na mahirap daw siyang maging kaibigan dahil baka raw ilabas niya ang mga sikreto. Pero sagot ni Anjo, hindi raw iyon totoo. Sabi niya, lumabas lang talaga ang galit at sama ng loob niya dahil sa emosyon noong nasa live siya. Pagkatapos ng mga unang pagsubok na hinarap niya, mas lumalim pa ang kwento ni Anjo. Habang tuloy-tuloy ang mga live niya noon, may mga tao raw na natatanong kung bakit parang nag-iba siya at bakit bigla siyang nagsasalita tungkol sa mga lumang issue. May mga nababasa raw siyang nagsasabing baka may nag-utos, baka may nagbayad, o baka may politiko na nasa likod ng mga sinasabi niya. Pero ayon kay Anjo, wala raw ganun. Wala raw kahit sinong nagbayad o nagdikta. Nagsimula lang daw siya magbigay ng opinyon at habang nagsasalita siya, nadala siya ng sitwasyon at ng emosyon na bumibigat sa kanya noon. Sabi niya, tao lang siya. At tulad ng marami, naapektuhan din siya ng mga nangyayari sa bansa, lalo na nung may mga malaking rally at iba't ibang pangyayari. Marami raw siyang sama ng loob na matagal na nakatago. At habang naglalib siya, doon yun unti-unting lumabas. Ang problema, hindi niya kaagad nakita kung gaano kalaki ang epekto ng mga sinasabi niya. May mga lumabas pa raw na balita na parang may kaso siyang dapat paghandaan, pero sabi niya, kung tingin ng iba na may nilampasan siyang linya, naiintindihan niya. Ayaw lang daw niyang tirahin ulit
Dahil doon talaga nagsimula ang apoy ng away na ito. Noon pa raw naman sila may mga hindi pagkakaintindihan, pero ayaw na niyang balikan ang mga masakit na detalye dahil personal na iyon at matagal nang nangyari. Inamin rin niya na may mga masasakit na karanasan siya noon sa loob ng Eat Bulaga. May mga hindi pagkakaunawaan at mga pangyayari na hindi alam ng publiko. May mga tao raw na nakaalipusta sa kanya noon at doon nanggaling ang mga nakatagong sama ng loob niya. Kaya nung nagla-live siya, hindi niya namalayan na unti-unti na niyang binubuhay ang mga lumang alaala na dapat ay nilampasan na. Habang tumataas ang views at dumadami ang nagkakagulo sa comment section, doon siya nadadala. Akala niya masaya lang ang lahat, parang piyesta, pero hindi niya agad nakita na may mga nasasaktan na pala. Hindi niya gustong dumating sa puntong ganoon. May naglabas pa raw ng kwento na si Jose Manalo ay nanghamon ng suntukan. Hindi raw niya alam kung totoo ba dahil sa dami ng bashers na kausap niya noon. Pero sabi niya, hindi niya alam bakit kailangan pang bumalik sa mga pangyayari na halos 20 taon na ang nakalipas. Nasa loob pa rin daw ng puso niya ang mga bigat noon kaya bigla siyang napabukas ng mga kwento na dapat ay nakatago na. May nabanggit pa siya tungkol kay Maine Mendoza at kung paano niya sinubukang bigyan ng payo tungkol sa bashers pero hindi niya nagawa sundin ang payo niya sa sarili. Dito niya mas na-realize na kailangan niyang tumigil at mag-ingat sa mga sinasabi. Dumating pa sa punto na pati mga anak niya at mga malalapit na kaibigan niya ay tumawag sa kanya dahil nag-aalala na sila. Doon niya mas naramdaman na mali nga ang nangyari, kaya nag-stop muna siya mag-live para mag-isip. Sabi niya, mahirap matulog ng mahimbing kapag alam mong may nasaktan ka na tao na wala namang ginagawa sa'yo. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, mas naging malinaw kay Anjo na may mga bagay na hindi mo agad napapansin habang nagsasalita ka. Sa edad niya ngayon, mas ramdam niya na dapat maingat siya sa bawat binabanggit niya dahil kahit biro, may taong maaari pa ring masaktan. Dahil dito, nang nagkaroon siya ng panahon para mag-isip, doon niya na-realize na mali rin na hinayaan niyang magpatuloy ang mga paksang hindi naman dapat binubuksan. Sinabi niya na marami siyang hawak na kwento. Kapag inilabas niya ang lahat ng iyon, posibleng lumaki ang gulo, kaya mas pinili niyang manahimik. Habang tumatanda ang isang tao, mas nauunawaan mo na hindi lahat ng iniisip mo ay dapat ikwento. Dahil dito, tinanggap niya na may limitasyon ang mga bagay na dapat niyang sabihin. Gayunpaman, hindi nawala ang mga taong nagbibigay ng sariling interpretasyon sa mga salita niya. May ilan na iniisip na nagpapapansin siya at may iba rin na pinaghihinalaan siyang naghahanda para tumakbo sa politika. Nakakatawa para sa kanya na ang simpleng komento niya tungkol sa mga pangyayari sa paligid ay bigla na lang nagkakaroon ng kulay. May mga nagsasabing bagay daw siyang tumakbo at may mga nagsasabi ring may potential siya. May mga seryoso pang nagtanong kung tatakbo ba talaga siya. Ngunit sa isip niya noon, kwentuhan lang ang lahat at wala siyang malalim na agenda. Simula noon pa, may mga bumabatikos na rin sa kanya. Halimbawa na lamang ay ang mga nagtatanong kung bakit hindi siya muling tumakbo sa posisyong dati niyang hawak. May mga nagsasabi ring may nagawa siyang hindi maganda. Ngunit para kay Anjo, hindi niyang kailangan ilista o ipagmalaki ang ginawa niya noon bilang public servant. Ang mahalaga ay alam niya kung ano ang nagawa niya at alam rin niya na hindi niya kinalkal ang posisyon niya para sa personal na kapakinabangan. Habang tumatagal, napansin niya rin na may mga kwentong hindi naman totoo na nakakabit sa pangalan niya. Bilang public figure, tanggap niya na may masasabi ang mga tao, ngunit may bigat pa rin kapag nagagamit ang pangalan mo sa maling paraan. Dumating ang punto na may mga inosenteng taong nadadamay sa mga sinasabi niya kaya tinamaan siya ng konsensya. Hindi niya iyon sinasadya, ngunit nasaktan niya ang mga taong wala namang partisipasyon sa issue. Nang may tumawag para magpaalala, tinanggap niya iyon ng buo. Hindi siya nagalit at hindi rin siya nag-deny. Para sa kanya, mahalaga na may nagsasabi sa iyo kapag may mali ka. Mas mabuting malaman mo na may pagkakamali ka kaysa manatiling mali. May mga nagsabi rin na baka gawa-gawa lang niya ang lahat, ngunit hindi na niya iyon pinansin. Ang mahalaga ay alam niya kung ano ang totoo. Pagkatapos ng lahat,
Inisip niya kung ano ang dapat niyang gawin sa mga susunod na live videos, kaya sinabi niya na wala na siyang kwentong masakit at wala na siyang pasabog. Mula ngayon, opinyon na lamang mga kwento tungkol sa show at mga bagay na hindi nakakasakit. Hindi rin niya hinahabol ang pagbabalik sa dati niyang mundo dahil hindi na iyon ang layunin niya. Subalit sa kabila ng lahat, may isa pang issue na hindi niya maiwasang pag-isipan at ito ay tungkol kay Raffy Tulfo. Kahit pilit niyang umiwas sa gulo, parang may hatak pa rin ang pangalan ni Raffy sa mga pinupuntahan niyang usapan. Dahil dito, napaisip siya kung paano niya haharapin ang sitwasyon na maaring lumaki kapag hindi niya inayos ng maaga. At dito pumapasok ang tanong ngayon, kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagsasalita kahit may taong nadadamay? O pipiliin mong tumahimik para hindi na lumala ang gulo? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.